Matinding dagok para sa Los Angeles Clippers mga idol dahil mamimiss na ni Bradley Beal ang natitirang bahagi ng season. Ito ay matapos ma-diagnose na may fracture sa kanyang balakang. Talagang malas ang Clippers ngayong taon. Matapos nilang umasa na magiging malaking tulong si Beal sa kanilang backcourt, bigla namang nauwi sa injury ang inaasahang comeback season niya. Kung matatandaan, kinuha ng Clippers si Beal matapos siyang i-waive ng Phoenix Suns at agad din siyang binigyan ng bagong kontrata upang magbigay ng karagdagang scoring at veteran presence sa koponan. Pero sa kasamaang palad, hindi pa man lubos na nakaka-adjust sa sistema ng Clippers ay naputol na agad ang kanyang season dahil sa matinding injury. Kayo mga idol, sa tingin nyo ba makakabawi pa ang Clippers kahit wala na si Bradley Beal sa buong season? Samantala, lumabas naman ang ulat mula kay Joe Vardon ng The Athletic na nag-alok pala ang Los Angeles Lakers ng 4 na taong kontrata na nagkakahalaga ng $80 milyong sa Klay Thompson during free agency. Ngunit sa kabila ng mas malaking offer, pinili ni Thompson ang mas maliit na kontrata mula sa Dallas Mavericks 3 years $50 million just to join Luka Doncic and Kyrie Irving. Ayon sa report, kung pumayag daw ang Warriors sa isang sign and trade deal, mas malaki sana ang kikitain ni Klay sa Lakers pero mas nanaig daw ang pagkahanga ni Thompson sa galing ni Doncic at ang pagkakataon na bumuo ng bagong backcourt duo kasama si Kyrie. Ang masakit dito mga idol, ayon pa sa ulat, hindi alam ni Klay na may magaganap palang malaking palitan ng mga bituin na tuluyang nagbago sa kasaysayan ng NBA. At ngayon tila siya ang naiwan sa maling panig ng hoops history. Kayo mga idol, sa tingin nyo tama ba ang naging desisyon ni Klay Thompson na tanggihan ang mas malaking alok ng Lakers? Samantala, lumabas na ang balita mula kay Joe Vardon ng The Athletic na ang dating Dallas Mavericks General Manager na si Nico Harrison umano ang nag-udyok kay Anthony Davis na bumalik agad sa paglalaro kahit pa may babala ang medical staff ng koponan na maaaring mapunit ang kanyang Achilles kung babalik siya ng masyadong maaga. Ayon sa ulat, 6 na sunod na laro nang wala si Davis dahil sa left calf strain at ilang beses na raw nitong sinubukang kumbinsihin ang pamunuan na payagan siyang bumalik sa court. Ngunit ipinagbawal ito ng mga doktor ng Mavericks dahil napakataas ng panganib na tuluyang ma-injury nang mas malala si AD Loco talaga si Nico Harrison. Mga idol, gusto pang madaliin ang pagbabalik ni Anthony Davis lalo na't hirap na ang kanilang koponan na manalo nitong mga nakaraang linggo. Lumalabas na mas naging maliwanag kung bakit pinili ng management na tapusin na ang era ni Nico Harrison. Sa halip na pangalagaan ang kalusugan ng kanilang star player, mas pinairal pa raw nito ang pressure na manalo agad. Kayo mga idol, sa tingin nyo ba tama lang na pinigilan si AD o dapat ba talagang pinayagan siyang bumalik para tulungan ng Dallas sa gitna ng kanilang matinding slump? Samantala, ayon naman kay Zach Lowe ng The Ringer, may ilang NBA teams na nagsimula ng mag-usap sa loob ng kanilang organisasyon tungkol sa posibilidad na makipag-trade sa Dallas para kay Anthony Davis. Hindi malabo na matrade si Davis kung patuloy pang bumagsak ang performance ng kanilang koponan, lalo na't may kasaysayan na siya sa injury. Mukhang nagsisimula ng magbukas ng pinto ang Mavericks sa mga trade options. Habang nagsisimula namang maghanda ang ilang NBA teams sa posibleng trade kay Anthony Davis. Isa nga sa mga koponan na dapat bantayan ay ang Chicago Bulls dahil malapit na silang magkaroon ng $70 milyong in expiring contracts along with additional draft picks. According to Evan Sideri sa hypothetical trade na inilathala ng Sports Illustrated, mapupunta daw sa Bulls si Anthony Davis kasama sina Klay Thompson at Dante Exum habang makakakuha naman ng Dallas ng expiring contracts at picks kasama sina Nikola Vucevic, Kevin Huerter at Kobe White. Malaking tulong ito para sa rebuilding ng Mavericks. Kayo mga idol, sa tingin nyo saan dapat mapunta si Anthony Davis?